Bumiyahe ako papunta sa kabilang dako ng Pilipinas dahil matagal ko ng pangarap marating ito. Dito lang naman matatagpuan ng isa sa pinakamagandang isla sa Pilipinas, ang Balabac. Kung makikita natin sa mapa right now, nandito na tayo sa katimugang bahagi ng Pilipinas. Ilang kilometro na matatawid na natin ang Sabah, including Brunei. Ngunit paglipas ng 3 araw ko dito sa isla ay bigla ko na-realize na maganda man ang mga lugar dito, pero parang halos pare-parehas na lang to sa aking paningin. Unless makita ko ang pamumuhay ng mga tao dito sa dulong bahagi ng Pilipinas. Kinabukasan ay naisipan kong puntahan ang town proper ng Balabac at tingnan ang kanilang pamumuhay dito. Sumakay lang ako ng fast crab papunta dito at may kalakasan ng alon papunta dito dahil nasa dulo na nga ito. At paglipas ng 30 minutes ay dumating na ako ng walang plano pero may lokal na sumundo sa akin para itour ako sa kanilang lugar. Sobrang wala akong itinerary right now. Naisipan kong pumunta dito sa Balabac town proper. Samahan ako ni Kuya. Ano name mo? Elisar po. Elisar. Apo. Ilang years ka na dito? May na 7 years na po. Oh, 7 years. Apo. As in, hindi ka naman dito lumaki? Kumbaga dito na rin po ako nagbinata mo. Apo. Halo-halo na rin ang mga relihiyon ng mga naninirahan dito from Islam to Catholic. At compare mo sa Sulu at Tawi-Tawi, mas maluwag ang pananamit dito. Pero bilang paggalang para hindi na rin maging mukhang dayo sa lugar ay mas mainam pa rin na magsuot ng maayos na pananamit. At ang una kong misyon dito ay makita ang Malaysian goodies. Dahil malapit na ito sa Sabah, Malaysia at Brunei, masasaksihan na rin dito ang mga produkto galing sa ibang bansa at mabibili sa murang halaga. Hindi lahat ng tindahan ay may Malaysian goodies. Halo-halo pa rin ang Philippine products at Malaysian product. Dahil kung tutuusin nga naman ay makakamura ka sa exportation ng mga product kung manggagaling ito sa karating na bansa dahil kalapit na lang ang isa ng Balabac ng Malaysia. Sasamahan ako ni Kuya, mag-iikot-ikot kami. Titingnan namin yung mga sari-sari store dito, grocery. Some are made in Malaysia. Pero may mga Malaysians din dito. Opo, meron din po. Pailan-ilan lang din po. Palengke to, Kuya. Hindi, dahil kay Manny. Ay, hindi. Vlogger si Manny. Alam mo bang meron lugar dito sa Pilipinas na Malaysian products na yung mga binibenta nila? So, yan, tingnan natin kung ano yung mga paninda nila dito. Oh, Apollo. Chinese ata to. Siguro mas mura na rin kapag yung mga products galing Malaysia kasi halos malapit na rin siya sa Sabah. 140, wow. Kung gusto mo ng pasalubong, para ka na rin pumunta ng Malaysia. Pero nandito tayo ngayon sa Balabac, Palawan. Puri. Parang gusto ko to. Kape ba to, ate? Energy drink? Ano yung pinakamasarap na kape? Hindi ko alam kung bakit panlalaki daw to. Ate, anong pinakamasarap na kape? Si Ali. Si Ali ka. Tarzan. Saan si Jane? Pineapple jam. Masarap. Ito ketchup, Malaysia. Sauce chili. Ganito rin. Sige. Dito tayo, risk taker. Oo nga, hindi talaga siya familiar. Julie's Oat 25. Parang sarap nito. Actually, nasa Malaysia ako next week. Ito rin, yung fabric. Malaysia. Sedang. Yung ganito tayo, magkano? Ha? Bigat. Card. Anong pinakakabuhayan ng mga tao dito? Ano din po, ma'am. Seaweeds po. Seaweeds? Mapuntahan mo. Namit ka dito si tatay sa kalsada na nagsusupply ng mga seaweeds sa Puerto Princesa. Po? Ano pong name niyo? Pangalan niyo? Sanur Kasim. Sanur, Kasim. Kasim. Nadaanan ko lang si Sir Sanur Kasim. So, karamihan pala sa hanap buhay nila dito is paggawa ng seaweeds. And isa siya sa mga nagsusupply sa Puerto Princesa. Gusto ko lang po malaman yung about sa seaweeds. Saan niyo po siya tinatanim? Sa dagat, ma'am, sa mga bakura. Galing pala siyang dagat. Oo. Tapos, dagat. Pinapatuyo po. Pinapatuyo namin. Sa loob ng... So, kailan po siya makakain? Ay, kailangan maluto. Ma'am, yan, kung yung magluluto galing po ba sa dagat, mamaya? Opo. Ay, hindi yan, ma'am. Ay, pwede hindi pa. na. Papatuyuin muna siya. Opo. Kailangan, ma'am, yung medyo kwanta siya sa rewa. Yun, maganda. Pero kung ganito na, hirap na yan. Hindi pa lulutuin? Pwede na, so, pwede ito lang. po kulay green? Opo. Nagiging
Yung kinakain sa ano? Opo, yan naman. So, ang process niya, kukunin mo na sa dagat. Kukunin sa dagat tapos paarawan mo siya. Paarawan. Ilang araw niyo po ipaparawan to? Mga 3 araw, ma'am. Tapos, Tapos yan na. ini-steam po siya. Hindi po ako marunong magluto, Luto. kaya lang yan. Oo. Binibinta ko lang sa Binibenta mo. Sila na yung nag-ano. Ito naman tingnan, yan ang bodiga ko. Pwede po tingnan? Pwede na. Kaya daw na tuntog mo. Na. Yung bodega Binapako nila natin dito yun, ng no? seaweeds. So ano po ba? Hinihiwalay-hiwalay po ba? Nililinis or sila Hindi na naman yan, i-resack man nila. tinitimbang? Opo, timbangin kung ilang kilo. Na ito. Pero hindi mo pa siya pwede kainin. Hindi ma'am, kailangan ito iluto. Kaya dala ko sa puerto, doon sa pa sa puerto. puerto nga. Magkano din po inaabot isang sako pag Inabot mga 3,000. 3,000? Hanggang ngayon, ito nakabuhayan ng mga tao. Dito po karamihan seaweeds. Halos ang kalimutan yung pagkakainin. Oo nga, buti naman. At least nagkaroon ng ano. Kaso dumami lang yung competitors. Po. Sa pag-iikot ko sa town, wala rin ako nakikitang mga ilang kainan dito na nag-o-offer ng Malaysian food maliban sa isa, kaya tinikman ko ang kanilang specialty na mee goreng. Isa tong Malaysian cuisine, pansit kung tawagin sa Pilipinas na may halong soy sauce, seasoning, egg, vegetables at ilang ingredients pang may pagkaanghang na rin ang lasa nito. At compared to other islands, dito meron silang Bureau of Immigration para just in case, kunyari pupunta ka Malaysia, para ma-arrange nyo yung papuntang Malaysia. So, meron silang Bureau of Immigration. May mga pupuntahan pa sana kaming ilang attraction dito, ngunit may mga kalayuan din pala ang lugar, kagaya na lamang ng Cape Melville Lighthouse. Ito ay isang makasaysayang parola na itinayo noong panahon ng mga Stila sa isla ng Balabac, Palawan. Itinayo ito noong bahagi ng 1800s at unang sinindihan noong Agosto 13, 1892 upang gabayan ang mga barkong dumaraan sa mapanganib na karagatan sa timog kanlurang bahagi ng Pilipinas. Kaya sinilip ko na lang din ang malapit na farm dito. Bumiyahe kami ng mahigit 1 oras papunta dito. Gawa na rin ang mga kalsada papunta dito. Habang bumibiyahe dito, para na rin siyang may vibe ng Sulu para sa akin. So may pupuntahan daw kaming farm. Dadalhin ako ni Kuya sa La Vista Farm. Akit ba dyan, Kuya? Pahinga lang muna kami. Yeah. Why am I here? Yun, I was supposed to go to the waterfalls pero nag-decide akong mag-chill na lang dito sa Vista Farm. At meron silang campsite dito. Pwede rin kayo mag-overnight. Yan, kung sawa lang sa dagat, this is the perfect place to chill and unwind. I don't think they have restaurant here. Laki ng hektarya, no? So yan, tatambay lang muna kami dito, then balik na kami sa town. Pumuntan din akong marker dito at naglakad kami ng 5 minuto para marating ito. Ang Quincentennial Historical Marker sa Balabac, Palawan ay isang palatandaang itinayo ng National Historic Commission of the Philippines o NHCP noong Oktubre 11, 2021 upang gunitain ang mahabang papel ng Balabac sa ekspedisyon ni Magellan at Elcano noong ika-16 na siglo. Kung makikita natin sa mapa right now, nandito na tayo sa katimugang bahagi ng Pilipinas. Ilang kilometro na matatawid na natin ang Sabah, including Brunei. Nakakatuwang isipin na before nung mga nakaraang panahon is yung nakikita natin right now is yun, nagsilbi siyang expedition para sa mga dating adventurers kagaya nila Magallanes at yun, dito sila tumawid. Yun, nakikita rin natin sa other parts since dun sa part na yun is I think open water. So may mga dumadaong na barko from other parts of the world to going to the other parts. So meron ding mga Navy na nagmo-monitor, especially right now na medyo malapit na tayo sa West Philippine Sea, although I think it's still gonna be around 30 hours to get there. I'm not sure. So yun, minomonitor nila to, monitor illegal transactions that's gonna be happening here. Natambayan siya ng mga lokal. Medyo sira na nga lang siya kasi I don't know, hindi na siya na-maintain. So magawa siya ng Department of Tourism. So ngayon tambayan na lang siya ng mga lokal. Hello. Bago ako umalis sa isla, inaimbitahan ako ng aking guide sa kanilang munting tahanan. Simple lang ang kanilang pamumuhay dito.
Maliit man ang kanilang tahanan pero kompleto ang pamilya. Karamihan din sa mga bahay sa tabing dagat dito ay napupunta ang kanilang mga dobe mismo sa karagatan. At mapapansin mo na hindi rin ganun kalinis ang karagatan dito sa Balabac Town proper. Dahil marami na ngang naninirahan dito at marami rin nagsasabi na may mga buhaya daw dito sa kanilang lugar kaya kinausap ko na rin ang mga lokal. Sabi nila, ito daw yung lugar ng mga buhaya. Pero wala tayong nakitang buhaya. Kuya, totoo po bang may buhaya dito sa Balabac? Totoo, ma'am. Pero saan niyo po sila nakikita madalas? Diyan, ma'am, sa dagat na naglalangoy. Naglalangoy. Tapos paggabi din na kayo naglalangoy. Saan may crocodile dito? Dito, ma'am, minsan noon, tapos pag minsan nagalakad-lakad lang. Nakikita niyo? Hindi nga. Yung totoo. Birang hindi mo siya lumapas, ma'am, pag ano? Pagkalmado. Po. Timing lang pag. Pero may nahuli po dito. Oo, dalawa. So ngayon po, hindi kayo nagsiswimming? Oo, takot. Takot din. Pero hindi naman sila pumupunta dito, di ba? Seasonal lang naman daw ang mga buhaya at mas mabuti kung hindi maliligo sa kanilang karagatan dito for safety purposes. Hindi man mahaba ang pagbisita ko sa kanilang lugar ay nasaksihan ko kahit konti ang buhay ng mga taong naninirahan dito. Ang kaibahan ng kultura sa dulong dako ng Pilipinas. Ngunit hindi pa dito nagtatapos sa mga susunod na video ay samahan niyo akong tingnan kung gaano kaganda ang Balabac, Palawan.